Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 253 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Bakit Bawal ang Sumuko sa Hamon ng Buhay. At ang topic natin ngayon ay Session. Sabi po din yung concept ng session in Christian theology, session refers to Christ's enthronement at God's right hand after His ascension, signifying His finished work of redemption, absolute authority, and victorious reign over all creation. From this exalted position, He rules as King and intercedes for His people, ensuring their ultimate triumph. Christ's session declares His sovereignty and guarantees the believers victory through His power and eternal kingship. At ang Bible verse natin matagpuan sa Psalm chapter 110 verse 1, and it says, of David, a psalm. The Lord says to me, to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Sa Tagalog po, sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kamay. At teachings natin ay number 1, Christ is ruling now with the believers in heaven. Ito po, ngayon naghahari na yung Panginoon kasama niya yung mga tao na naniniwala sa Kanya, naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Di ba sabi, with the believers in heaven, ibig sabihin, di ba, yung mga believers talaga nananampalataya sa Kanya, talagang it's niya sa buhay, yung mga gawa natin talaga nasa langit, sure na sure yan, at kasama nila sa ating Panginoon, ang ating Panginoon naghahari sa langit. And number 2 po, Christ is reigning now with the believers on earth. Ito naman po, kahit na wala man tayo sa heaven, tawag ito, namumuno, kasama rin tayo mamuno, or maghahari na ating Panginoon. Kahit nandito pa tayo sa earth na, nandito pa tayo, yung buhay natin nandito pa, hindi hindi tayo kasama, pero hindi, kasama pa rin tayo dito. And number 3 po, Christians are sent on a mission to make earth like heaven. Ito po, yung mga believers po, or yung mga talaga naglilingkod sa ating Panginoon, inatasan may mission ng bawat isa na kahit nasa earth tayo, wala pa tayo sa heaven na katulad din ng heaven na parang katulad ng heaven, like heaven nga doon sabi natin po, parang diba sabi nga tawag ito, share the gospel to all the nation, diba yun nga pagkakasabi, yun din isa sa mission natin. And the application naman po para sa apply sa ating buhay, number 1, take each day as a battle to be won for our King. Ito po, yung bawat araw gawin natin itong positive na battle para tayo nakikipaghamon, diba? Para maging maganda rin kasi ganun, parang way mo rin yung para maging productive ka sa buhay. Tawag dito, na-enhance din yung critical skill mo, and yung syempre yung pagiging tawag dito, creative na natin. Mission to make earth like heaven, to be one for our King. And number 2 po, thrive in life rather than merely survive. Ito po, tawag dito, yung buhay natin, diba? Parang tawag dito, pag natin sayangin yung buhay natin, ipamuhay nito na ayon sa ating Panginoon, diba? Para sa ganun, lahat ng ninanais natin maibigay sa atin, lahat ng kasiyahan, di ba? Pag pinulog sa ating Panginoon, lahat ng biyaya kusin na ibibigay sa iyo. Huwag tayo yung mumuhay na parang feel natin magsusurvive na tayo sa araw-araw, wala tayong motivation, ganun. Kailangan may motivation tayo na gawin, kundi ang ating Panginoon. Kasi di ba, parang tawag dito, siyempre kung wala siya, basically kung wala siya, wala rin tayo. And lastly po, think like the early disciples, world changes, diba? Parang balikan naman din natin yung nakaraan na
isip, parang ilagay natin yung posisyon natin sa kanila kung yung pag-iisip natin, diba? Kung ganun din ba. Dapat katulad din tayo at inahalintulad din natin yung sarili natin sa kanila. And hindi naman po ang aking post ngayong araw. Sana po natutunan kayo. At kung ano kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.